Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo na upang pasimulan ng gawain ng ating Panginoon. Tayo po ba ay handa na para sa ating Panginoon? Kung gayon, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang dakilang Diyos at Hari ng lahat. Hallelujah! Ngayon pong gabing ito, as we gathered para po papurihan ng ating Panginoon, ituon po natin ang ating sarili sa Kanyang presensya. Itaas natin ang ating mga tinig sa awit, ang ating mga puso sa panalangin at ang ating espiritu sa papuri. Handugan po natin ang ating Panginoon ng awit. We worship you, Almighty God. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace, and that is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace, and that is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Sa huling pagkakataon, I worship you. Worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace, and that is what I
God, na pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, dahil minsan pa, Lord, na palagi mo kami dinadala sa iyong templo upang kami, Panginoon Lord, ay makapagbigay sa iyo ng kapurihan, pasasalamat. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong walang hanggang katapatan sa aming mga buhay. Narito kami, Ama, muli nagsusumamo, lumalapit sa iyong harapan. Panginoon, kayo ay Diyos na mabuti. Hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, isa lamang, Lord, ang aming ninanais. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang maranasan. Ang presensya mo, Lord God, ang siyang patuloy na kumilos at gumalaw sa aming mga buhay. Kaya naman, Ama, anumang nakikita mong karumihan para hindi, Panginoon, makakilos ka sa aming buhay, patawarin kami, Ama. Sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon, sa lahat ng aming kahinaan, palakasin mo kami po, Panginoon. Kaya naman, Lord, salamat sa iyong kahabagan ng iyong pagpapatawad. Salamat, Lord, dahil minsan pa kayo, Panginoon, ang inaanyayahan namin na siyang manguna po, Panginoon, sa aming mga pag-awit. Kaya, Lord, tulungan mo kami, bigyan mo kami po, Panginoon, ng pusong naroon yung kagalakan sa aming pagsamba. Ikaw ang maluwalhati at ikaw ang maparangalan lamang sa gabing ito. At Lord, i-prepare mo ang aming mga isipan at puso sa pakikinig ng iyong buhay at banal na salita. Dalangin namin po, Panginoon, na kayo ang magturo, Panginoon, sa gabing ito. Tulungan mo kami po, Panginoon, Lord, na maunawaan namin ang nais mong ipahayag na mensahe. At Lord, ang salita mo, Panginoon, ay maging, ito ay tumimos sa aming mga puso. Ito, Panginoon Lord, ay maging pakinabang namin at kagamit-gamit. At kami po, Panginoon Lord God, ay maging mabunga at lumalim palalo sa iyong salita na ipapahayag po, Panginoon, sa iyong lingkod na gagamitin sa buhay po, Panginoon, ng aming butihing pastor na si Reverend Pastor Peter Obiena. Dalayin ko, Lord God, ang iyong pagkilos at pagsama sa kanyang buhay. Let your wisdom, Panginoon, divine wisdom, at Lord, your anointing power na kung saan, Lord God, patuloy kang kumilos, Panginoon, at mag-usap ka po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kaya, Panginoon, maraming salamat muli. At tunay nga, Lord, inaalis din namin ang gawa ng kaaway, ang espiritu ng kapaguran, out in Jesus' name. Maging ikaw, espiritu ng antok, out in Jesus' name. Sinasawatan namin ang lahat ng gawa ng kaaway, ang kawalan ng interest, maging ang mga lahat ng mga plano or tactics na kanyang ginagawa para hindi kami malayang makasamba or malayang makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya, Ama, salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama at dinideklara namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na ikaw ang Diyos ng mga Diyos at ang Hari ng mga Hari at sa aming sinasamba. Kaya, Panginoon, muli, binabalik namin sa iyo, Ama, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Patuloy po tayong magalak. Let's sing with heart full of gratitude at ating ipagdiwang ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon for all you've done. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. My Savior, Redeemer, lifted me from the mountain plain. Almighty, forever.
kapatid, patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon. And let's sing this song ng buong puso at may pananabik sa Kanya. You gave it all for me. My soul is my everything, and all I am is devoted to you. And how could I fail to sing? You are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will say, and this is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. How could I fail to sing? For you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will say, and this is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, this is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. Let the people say, this is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry.
Makibukas tayo sa aklat ng 2 Peter chapter 1, beginning verse 5. Hanggang 8. Babasahin ko siya sa Tagalog. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong nampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan, ang kaalaman, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Last time ay napag-aralan natin ang self-control. Natapos na natin yung karakter, natapos na natin yung knowledge of God, natapos natin yung self-control. Sa self-control, kapag tayo ay merong tinatawag na pagpipigil sa ating kaisipan, pagpipigil sa ating mga puso, pagdating po sa ating mga sinasabi at ginagawa, ito po ay meron po tayong pagtatagumpay. Sa gabing ito ay nais kong ibahagi sa atin ang ating topic for today is about endurance. And to continue our yung team natin, making our calling and election sure. So mahalaga na itong mga katangiang ito ay tinataglay ng mga tinawag ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ako diyan. Huwag nating i-exempt ang mga sarili natin. Lahat tayo ay kailangan natin na magkaroon ng ganitong mga katangian na sinasabi ni Apostol Pedro. Sapagkat ito ang magiging sandata natin upang makaiwas tayo sa nakakapinsalang hatak ng sanlibutan. Tandaan natin pag hindi natin tinaglay ang mga katangian ito, sabi ni Pedro, babagsak tayo. We will fail. Kaya nga, sa gabing ito ay discuss about endurance. So what is endurance? Endurance is the ability to withstand hardship or adversity, especially the ability to sustain a prolonged stressful effort or activity. Katulad ng isang marathon runner. Alam nyo, naranasan ko yan. Makisali sa isang marathon. Ano yan eh? Pag wala kang tinatawag na stamina, mahina ang iyong stamina. Yung tinatawag na durability mo pagdating diyan sa takbuhan, magkukulaps ka. Magkukulaps ka. Kasi nasubukan ko, walang exercise, walang practice. Sumali ako ng takbuhan. At nung ako ay una, tumatakbo, ang bilis ko eh. Sa pagtakbo ko, habang tumatakbo akong ganon, abay nararamdaman ko unti-unti bumibigat yung mga paa ko. Hanggang sa tumitigas na yung mga binti ko. Pinupulikat na yung aking mga binti. Hanggang sa unti-unting hindi ko na rin may hakbang. At ako'y naungusan na ng mga inunahan ko nung una. Nung una, ang tuling ko eh. Pero nung tumatakbo na ako, unti-unti talagang yung hininga ko.
kinakapos na ako ng hininga. Halos kala ko magkukulaps ako nun. Ganun ang experience na naranasan ko sa pakikisama dun sa marathon. Katulad din ng marathon ang ating takbuhin. Kung mapapansin natin sa Hebrew chapter 12, tingnan ninyo, anong sinasabi ng Hebrew chapter 12? Tingnan po natin. Tayo po ay kasama sa takbuhin na kung saan dapat nating bantayan. So maraming balakid na kung saan tayo ay pwedeng mapigilan. Sa paligid, sa surroundings, marami kang maririnig, marami kang makikita, marami kang mararamdaman. Kaya nga kung wala tayong tinatawag na endurance, mahihirapan tayong magtagumpay. Kaya tingnan ninyo, ano pa yung ibig sabihin ng endurance? Bear up under hardship, persecution. Ano ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 11? So, binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi makialam sa buhay ng may buhay. So tingnan ninyo, mabigat sa panahon nila Apostol Pablo ang mga bagay na ito. Bakit? Kasi yung ibang mga mananampalataya, pinakikialaman ang buhay ng may buhay. Amen po ba? So ibig sabihin, nangingibabaw ang mga bagay na kung saan pag hindi matibay-tibay ang ano nila Apostol Pablo sa panahong ito ay makikita natin yung marami silang mga parang iba yata yung binasa kanina. So, tingnan ninyo. Iba. So, basahin natin dito. Nasaksiyan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko, ngunit sa lahat ng iyon ay iniligtas ako ng Panginoon. So, persecution. So, maraming mga persecution na mararanasan tayo dahil sa ibang tao. Sa ibang tao. Sa totoo lang, maliwanag ang sinasabi ng Matthew chapter 5, verse 12, na pagwiwikaan tayo ng pawang kasinungalingan. Hindi mo ginawa, pero sasabihin sa'yo, ikaw yun. Ganon ka. Kaya nga, ang mga unang Kristiyano nung panahon na yon ay makikita natin na meron silang tinatawag na endurance pagdating sa persecution. The more na sila ay pinersecute ng mga taong hindi kumikilala kay Kristo, pero dahil doon makikita natin na sila ay nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Hindi sila natangay. Hindi sila napigilan. Hindi sila tumigil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sa 1 Peter chapter 2 verse 19. Ito yung sinasabi doon sa bear up under hardship, persecution. So, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan ninyo, pararatangan ka ng pawang kasinungalingan, wala kang kasalanan, pero nagtitiis ka. Amen po ba? Kaya dito makikita po natin yung mga bagay na dapat nating maintindihan. Kapag tayo ay dumadaan sa anumang mga pagsubok, maging matatag po tayo.
Bakit? Dito susubukin kung ikaw nga ay sa Diyos o hindi. Pero kung ang paglilingkod lang natin ay nakasalalay, nakabase lang sa tao, babagsak tayo. Pero kapag ang paglilingkod natin ay nakabase sa Panginoon, magpapatuloy tayo sa Panginoon. To remain under. Sa Hebrew chapter 10 verse 32. Hebrew chapter 10 verse 32. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Amen po ba? So lagi nating titignan. Ibig sabihin, manatili. Remain under. Kung tayo ay nasa ilalim ng anumang mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay, manatili tayo sa ilalim ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa Hebrew chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang nagpasimula at siya rin ang magwawakas ng ating pananampalataya. So remain under doon sa pinasimulan ng ating Panginoong Jesucristo na pananampalataya. James chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So mapalad. We are blessed kung tayo ay dumadaan sa ilalim ng pagsubok. James chapter 5 verse 11. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli, talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Okay, to be strong, firm. Ibig sabihin, pag sinabing endurance, to be strong or firm, matatag. Hebrew 11 verse 27. Ang pananampalataya din sa Diyos ang nag-uudyok kay Moses na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat parang niyang nakita ang Diyos. Tingnan po ninyo yung firm faith. Kahit merong magalit sa iyo. Kapag alam mong ito ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, stand firm. Amen po ba? Ito ang tinatawag na endurance. Kahit magalit ang iba. Kapag ito yung pinapagawa ng Diyos. Alam niyo si Moses, yung pagsunod niya sa Diyos hari yan Alam niyang hari yung kaharap niya. Very powerful yan. Pero hindi siya natakot. Bakit? Matatag yung kanyang pananampalataya dahil sinabi ng Diyos. Strong. Firm. To persevere beneath a heavy burden. Matthew 10 verse 22. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mga kapatid, ang totoong sumusunod sa Panginoon, maraming galit sa Kanya. Amen po ba? Maraming galit. Kasi sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Tandaan mo yung mga dati mong kaibigan na ikaw ay kasama dun sa mga kalokohan nila. Subukan mong sumunod sa Panginoon, iwanan sila. Galit yan. Bakit hindi ka na sumasama doon sa mga ginagawa nila? Na dating ikaw ay kasama doon. Tandaan natin kapag kakalooban ng Panginoon, kailangan tayong mag-persevere. O ibig sabihin, kailangan nating ma-overcome yung marami. Sa totoo lang, mas mabigat
Kapag ikaw nag-iisa ka lang at mas marami ang iba. Pero once na ikaw ay merong tinatawag na endurance, you will persevere. Amen po ba? You will persevere. Okay. Tingnan po natin yung James chapter 5 verse 11. James chapter 5 verse 11. We consider those who endured to be blessed. You have heard about Job's endurance and have seen the purpose of the Lord, that the Lord is compassionate and merciful. Tignan natin yung layunin ng Diyos kay Job. Si Job, siya yung merong kwento na kung saan yung test of faith sa kanya, napakatindi. Hindi pa natin nararanasan yung ganitong test of faith na dinanas ni Job. Pero makikita natin yung halimbawa na ipinakita niyang pagtatagumpay. He persevered. Even in the darkest times, through death and turmoil, questions of faith and God, Job was faithful and trusted God's plan. So nagtiwala si Job. Kaya makikita natin itong pagkakasunod-sunod ng pangyayari ng buhay ni Job. Sa Job chapter 1 verse 8 to 12, makikita natin yung usapan ng Panginoon at ang kaaway natin si Satanas. Merong kasing talaan nung araw na yun eh. At nakita si Satanas na sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, saan ka galing? Nandito, paruot pa rin eh. So ipinagmalaki ng Diyos yung kanyang lingkod. Nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Sabi niya, wala siyang katulad. Kaya bawat isa sa atin, pinagmamalaki ng Diyos kay Satanas. Amen po ba? Dapat pinagmamalaki tayo ng Diyos kay Satanas. Kaya dito makikita natin yung kung paano ang Panginoon ay pinagmamalaki niya si Job dahil alam niyang si Job ay matuwid na tao. Kaya nga dito, si Job ay patuloy na sinubok. Kaya nga sabi ni Satanas, kaya lang naman sumasamba sa iyo yan kasi pinagpapala mo eh. Subukan mong tanggalan ng pagpapala yan. At tiyak, iiwanan ka niyan. Kaya nga, umalis si Satanas, nung sinabi ng Panginoon, sige, gawin mo ang gusto mo, wag mo lang sasaktan ang kanyang buhay. So, ibig sabihin, may exemption. Hindi pwedeng lumampas si Satanas. Bakit? Sapagkat ito ang permission ng Diyos. Kaya sa buhay natin, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, pinermit ng Diyos yan. Kaya walang bagay na nangyayari sa buhay ng tao na hindi pinahintulot ng Diyos. Maniwala po kayo, lahat ng mga pangit na nangyari sa buhay ng isang tao, merong kapahintulutan ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Sapagkat meron siyang dakilang layunin. Kaya tingnan ninyo, nung nagsimula na si Satanas kay Job, tingnan ninyo, unang-unang tinanggal niya yung kayamanan ni Job. Kayamanan. So, isang araw, nagkakainan at nagiinuman ng mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isang niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito nakatapos sa pagbabalita ng may dumating namang isa. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at ang mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo.
Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila lahat ang mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natira. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Tingnan ninyo, kayamanan, kasama sa kayamanan ang mga anak. Amen po ba? Ang mga anak ay kayamanan ng mga magulang. Kaya dito yung unang ginalaw ni Satanas. Kaya maaaring ngayon, dumadanas kayo ng matinding pagsubok pagdating sa pinansyal. Dumadanas kayo ng matinding pagsubok sa mga anak. Hello? Lahat ng yan, inalaw ng Panginoon na mangyari sa buhay ni Job. Pero anong nangyari? Hindi niya sinisi ang Diyos. Nawala yung kanyang kayamanan. Pangalawa, kalusugan. Kalusugan. Pahirapan ni Satanas ang iyong katawan, bigyan kanya ng sakit. Yan ang gusto ni Satanas eh. Ang tao ay magkaroon ng sakit. Pero sabi ng Panginoon. Tingnan ninyo. Sa Job chapter 2 verse 7, kaya umalis si Satanas sa harapan. Verse 13. Beginning 13. Job 1:13 hanggang 22. 7 araw at 7, isang araw nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid. Verse 14, walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Job 2:13. Ay, 2:7. Kaya umalis si Satanas sa harapan. Umulit tayo. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng bato. Nalilito ko sa ano niyo, patay sindi. Basag na palayok ang kanyang mga sugat. Naupo si Job sa tabi. Nalilito ko. Sino yung naglilipat nitong ano? Dito na lang ako magbabasa. Okay. Ang sabi rito, verse 13, naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na mo ang Diyos at nang mamatay ka na.
Ang sagot ni Job, hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang natatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job na laban sa Diyos. Tingnan ninyo. Magkaroon ka ng sakit at karamdaman. Sunod-sunod yan. Kanina, kayamanan. Karoon ka ng problema sa pinansyal. Tapos, sumunod, magkaroon ka ng problema sa pisikal. Wala ka ng pinansyal, may sakit ka pa. Saan ka kukuha ng pampadoktor? Pero tingnan ninyo si Job. Hindi siya nagsalita ng laban sa Diyos. Pangatlo, kaibigan, maging yung mga mahal sa buhay. Alam nyo ba na ang mga kaibigan ni Job, sa chapter 6, yung asawa niya, dito sa chapter 2, verse 9. Job chapter 2, verse 9. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang Diyos. Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. So, saan ka makakakita? Asawa mo, gusto ko nang mamatay. At maging yung mga kaibigan niya. Anong sabi ni Job sa kanyang mga kaibigan? Sa verse 13, ang sabi rito, ako'y wala ng lakas upang iligtas ang sarili ko. Wala na akong matakbuhan upang hingan ng saklolo. Sa magulong kalagayan, kailangan ko'y kaibigan. Tumalikod man ako o hindi sa Diyos na makapangyarihan. Ngunit kayong mga kaibigan ko'y di ko maasahan para kayong sapang natutuyo kapag walang ulan. Kung taglamig ang ilog ay pawang yelo, pagsapit ng tag-araw, nawawalang lahat ito. Ang ilog ay natutuyo, walang laman kahit ano. Tingnan ninyo, yung kanyang idiomatic expression, hinalintulad niya ang mga kaibigan sa yelo. Hinalintulad niya ang mga kaibigan sa batis, sa ilog. So, wala siyang maasahan. Kailangan niya ng comfort. Kailangan niya ng katuwang. Pero asaan ng kanyang mga kaibigan, pati kanyang mahal sa buhay? Sa totoo lang, alam nyo, pag wala kang pera, walang papansin sa'yo. Pag marami kang pera, ang daming pumapansin sa'yo. Amen po ba? Hello? Sikat ka pag marami kang pera. Pero si Job, itong kalagayan niyang ito, nang makita siya ng kanyang mga kaibigan, naawa siya. Naawa yung mga kaibigan niya. Pero pinipilit si Job na magsisi dahil sa kanyang kasalanan. E nakita naman natin kung ano ang unang kwento. Sabi ng Panginoon, matuwid si Job. Sino ang may kagagawan nun sa mga nangyari sa kanya? Kagagawan ni Satanas. So dito makikita natin, sa mga pagsubok, sa mga bagay na dumarating sa ating buhay, ay ipinapakita ng Diyos sa atin kung paano si Job ay naging matibay sa kanyang pananampalataya. Ito yung nais ng Panginoon. Kaya nga dito, sinasabi ng Romans chapter 5, verse 3 hanggang 4, not only that, but we also boast in our suffering. So ibig sabihin, pinagmamalaki ni Apostol Pablo yung mga pagsubok na kanyang nararanasan. Knowing that suffering produces endurance. Yung mga pagsubok na nararanasan ng tao, ito yung magbibigay sa atin ng tinatawag na endurance. Ibig sabihin, magiging matatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At ang pananampalatayang ito na kung saan tayo ay meron tinatawag na endurance, magkakaroon to ng magandang karakter.
Kaya magkakaugnay yan. At pagka meron kang magandang karakter, it produce hope. Punong-puno ng pag-asa ng isang Kristiyanong merong endurance. Sa Romans chapter 8 verse 28, ang Diyos ay gumagawa. Kaya nga, kung titignan natin, sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa isang tao, tandaan natin yan, araw-araw maraming test of faith na dumarating sa atin. Maniwala kayo. Sabi ko nga sa inyo, yung tinuro ko dati na 3 test of faith. Una, circumstances. Pangalawa, people. Pangatlo, material things. Yang 3 yan, laging bumabalik sa atin yan. Paulit-ulit yan. Bakit? Para ma-develop yung ating tinatawag na durability. Yung endurance natin. Kaya dito, ang Diyos ang gumagawa sa ating mga buhay, hindi para sa ikasasama natin. Kaya kung minsan dumarating tayo sa tinatawag na mga pagsubok, anong sabi ng Bible? Walang pagsubok na hindi natin napagtagumpayan. Sabi ng 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is unusual for human beings, but God is faithful. Tandaan natin, walang mga pagsubok na dumating sa isang tao na hindi ito napagtagumpayan. Kaya lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao, maniwala kayo, ang Diyos ay gumagawa. Amen? Ang Diyos ay gumagawa. And He will not allow you to be tempted beyond your strength. Instead, along with the temptation, He will also provide a way out so that you may be able to endure. Sa tingin nyo ba na inalaw ng Panginoon kay Job yung ginawa ni Satanas sa buhay ni Job? Hindi ba kayang mapagtagumpayan ni Job yun? Kaya niya. Inalaw ng Diyos yun. Alam ng Panginoon na kaya ni Job na ma-overcome yun. Pero tandaan natin, sa panahon dahil sa kalikasan ng tao, ang tao likas na merong kahinaan yan. Pag hindi na niya makayanan talaga yan, unti-unti na yang bibitiw. Pero anong sabi ng Panginoon dyan? Hindi niya hahayaan ng kanyang mga anak na magkasala. Bakit? Gagawa siya ng paraan. Pag nandyan na, magkakasala ka na, gagawa siya ng paraan para tayo ay makalabas dyan. Amen po ba? Kaya walang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin na hindi tayo makakalabas. Kapag nakapasok tayo doon, tinitiyak ng Biblia na tayo ay makakalabas. Bakit? Because God is at work. Ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin. Amen po ba? Sa James chapter 1 verse 12, pinagpala ang isang taong nagtagumpay sa mga pagsubok. Sa mga temptation, trials, tribulation. Yan yun eh. Yan yung mga dumarating sa buhay ng isang tao. Kaya sa buhay natin, pinagpala ang isang taong mananagumpay. Amen? Sa kabila ng mga bagay na nararanasan natin, bakit? Kapag napagtagumpayan natin yon, meron tayong tinatawag na victor's crown of life. Kaya yung mga hindi nagtagumpay, walang victor's crown of life. Pag umayaw, gumive up, tumigil, walang victor's crown of life. Maluwanag ang sinasabi dyan, no? Tingnan nyo, how blessed is the man who endures temptation. When he passed the test, he will receive the victor's crown of life that God promised to those who keep on loving. So, ang Diyos ay nangako siya na talagang siya ang kikilos sa buhay natin. Kaya nga, kung tutusin, sabi ko nga sa inyo, God is at work. Beforehand,
ang Diyos, nagtagumpay na siya sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 3, think about the one who endured such hostility from sinners so that you may not become tired. Pagod ba kayo? Napapagod na ba kayo? Sinong napapagod na? Alam niyo po ba na hindi hayaan ng Panginoon na tayo mapagod? Why? Kasi siya mismo may halimbawa na ipinakita ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya napagod. Hanggang sa krus yan Kahit na minsan yung mga tao talagang minak ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pero He endured. Nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo para hindi tayo mapagod at gumibap. Kaya yung mga napapagod at gumigibap, hindi nila naintindihan yung pagtatagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Hindi nila naintindihan. Kaya kung ang isang lingkod ng Panginoon, kaya itong endurance na ito na mahalaga na naintindihan natin, na kung saan God is at work, and even ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakita ng halimbawa sa krus ng Kalbaryo. Pag alam mong ikaw ay gumagawa ang Diyos sa buhay natin, meron pa bang puwang na ikaw ay gumibap? Meron pa bang puwang na ikaw ay tumigil? Mapagod? Tandaan natin, ang isang naniniwala na si Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi yan mapapagod kailanman. Walang kapaguran Kaya nga, kung ating titignan ang mga sinasabi ng Biblia, maliwanag ang Scripture. Hindi napapagod ang isang taong naniniwala kay Kristo. Kaya nga, sabi ni Apostol Santiago, kung tayo ay dumadaan man sa mga pagsubok, maraming iba't ibang klase ng pagsubok, sa James chapter 1, verse 2 hanggang 4 ay sinabi ni Apostol Santiago na consider it pure joy. Magalak tayo. Kaya kapag dumadaan tayo sa pagsubok, bagamat mahirap na maging masaya kapag ikaw ay nasa pagsubok. Meron ba ritong sinubok na masaya? Sino sa atin ang sinusubok masaya kayo? Hello? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, masaya ka ba ngayon? Ha? Bakit malungkot kayo? Kasi bakit? Sinusubok tayo. Sinusubok tayo. Tingnan ninyo Paano tayo sinusubok? Katulad ng sinasabi ng Hebrew chapter 12. Tingnan natin yung sinasabi sa Hebrew chapter 12. Meron ding kailangan tayo ay magtagumpay dito. Sa Hebrew chapter 12, verse 7. Yung endurance na pagdating doon sa tinatawag na discipline of God. Minsan may mga bagay na itinuturo ang Diyos sa atin. Kailangan nating mapagtagumpayan ito. Bakit? Tinuturuan pala tayo ng Diyos, pero pumipiglas tayo. Kaya tingnan ninyo, sa Bible, tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Mga kapatid, mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, even this church, merong tinatawag na pagtutuwid kapag meron tayong mali. Amen po ba? At kapag itinutuwid tayo at hindi natin na-overcome, hindi natin napagtagumpayan yung pagtutuwid na inilapat sa atin, hindi tayo magtatagumpay. Kaya nga kailangan pa rin natin ang tinatawag na endurance. Kaya nga sa mga suffering,
sa mga testing, tribulation, and even yung discipline na ibinibigay ng Diyos sa atin, kailangan mapagtagumpayan din natin. Tiisin natin yun. Amen po ba? Maraming mga bagay na hindi natin alam. May mga tinuturo ang Diyos sa atin. Kaya sa buhay ng bawat sa atin, kailangan natin ang tinatawag na endurance. So tingnan ninyo, ano ang resulta kapag tayo ay meron tinatawag na endurance? Number 1, able us to grow spiritually. Mga kapatid, kapag hindi ka nagtagumpay, hindi mo napagtiisan ang mga pagsubok, mga testing, yung mga temptation na umaakay sa atin, and even yung tinatawag na discipline of the Lord, hindi mo napagtagumpayan ang mga bagay na yan. Hindi tayo mag-grow. Pero because of endurance, it able us to grow spiritually. Kaya nga yung mga nakakaunawa doon sa pagtuturo ng Panginoon, meron tinatawag na spiritual growth. Lumalago spiritually. Amen? Number 2, develop resilience. Pag sinabing resilience, changes. Sa Merriam-Webster, yung resilience ay ang sabi rito, an ability to recover from or adjust easily to misfortune or change. So, change. Merong pagbabago. Develop resilience. And number 3, ay makikita po natin yung relationship natin sa Diyos mas lalong lumalalim. Amen po ba? Malalim ang relasyon ng isang merong tinatawag na endurance. Bakit maraming mga mabilis mawala sa church? It is because hindi lumalim yung relasyon sa Diyos. Kasi nakatingin sila dun sa mga tao. Nakatingin sila sa paligid. Mga kapatid, bakit natin pinag-aaralan ito? Hindi natin pinag-aaralan ang mga salitang ito para tayo ay patamaan. Para tayo ay saktan. Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos para tayo ay tumibay, lumalim sa ating relasyon sa Diyos. Amen po ba? Ngayon, kung ang tingin natin sa mga salitang naririnig natin ay patama sa atin, hindi ito magkukos ng endurance. Magkos, bibitaw tayo sa pananampalataya. Bakit? Ang perception natin sa salita ng Panginoon ay negative. Negative siya. Kasi nasasaktan tayo. Amen po ba? Sino rito nasasaktan? Masakit ang salita ng Diyos. Tandaan natin, ang salita ng Diyos. Pero kapag napagtagumpayan natin yung pain na yan, tuturuan tayo ng Diyos. We will grow spiritually. We will develop resilience. Meron changes. And deepens our relationship with God. Magiging malalim yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya hindi siya mabuhay. Matatag. Kaya nga, kahit anong problema, tingnan ninyo yung sinasabi ng Matthew chapter 7, verse 24. Anong sinasabi ng Matthew 7, verse 24? Ang taong nakikinig. Tingnan ninyo
at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay, ng pundasyon ay bato. 25, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba. Sapagkat, nakatayo iyon sa ibabaw ng bato. Meron tinatawag na endurance. Bakit? Nakikinig at ginagawa ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Tandaan natin, merong sinabi si Apostol Santiago na lahat ng mga magtatagumpay ay, katulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, merong result ang endurance. Si Santiago, sabi ni Santiago, but you must let endurance have its full effect. Kinakailangan sa buhay natin, talagang merong effect ang endurance. Full effect hindi hap-hap, hindi konti lang. Tinanggap mo ng konti, tapos yung iba hindi. Full effect. So that, sabi niya, you may be mature and complete, lacking nothing. So kompleto. Hindi tayo INC, incomplete, complete. Sabi ng Bible. Kasi born again tayo. Binago na tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sa buhay natin, tandaan natin, mature, complete, lacking nothing. Anong sabi ni Charles Spurgeon? Dito na ako magwawakas. Sabi niya, nothing reflects so much honor on a workman as a trial of his work and its endurance of it. So it is with God. It honors Him when His saints persevere their integrity. Preserve their integrity. So tingnan ninyo, pag nanatili yung tinatawag na endurance sa ating mga buhay, napanatili natin yung integridad natin, hindi tayo nabuhay. Kasi kapag tayo ay natinag, tiyak, hindi tayo magmamature, hindi tayo mag-grow spiritually, hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na pagbabago, hindi rin lalalim yung ating pananampalataya o yung relasyon sa Diyos. Pero dito makikita natin, pag na-preserve natin ito sa buhay natin, tayo ay magbibigay ng karangalan sa Diyos. Sa buhay natin, habang naglilingkod tayo mga kapatid, wala tayong ibang pararangalan, kundi ang Diyos lang. Amen? Hindi kayo nagpunta rito sa Apandis Rock. Hindi tayo nagpunta rito para kay Pastor Peter. At ako rin, hindi rin ako napunta sa Apandis Rock para magtayo ng sariling kaharian. It is because of Him. Lagi ko nga sinasabi sa atin, we live, we move, we exist because of Him. Kaya nga ang dahilan bakit natin pinag-aaralan ng endurance, we need to impact the outside world. Ngayon, paano natin mai-impact ang outside world kung tayo mismo gumigewang tayo? Hindi matibay yung ating relasyon sa Diyos. Hindi malalim yung ating pagkaunawa sa Kanyang mga salita, yung spiritual growth. At walang pagbabago. Kung ano tayo noon, ganun pa rin tayo sa kasalukuyan. Pero maniwala kayo, if we remain sa ating mga buhay, yung virtues of endurance, we will not fail.
mapagtatagumpayan natin. Anumang mga pagsubok, anumang mga temptation, anumang mga testing, anuman yung pagdidisiplina, we will overcome it. Bakit? Sapagkat yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Na tayo ay magkaroon, ma-develop sa atin yung endurance. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, tayong lahat ay yumukot pumikit at tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito ang mga manggagawa mo na patuloy, O Diyos, na napakinggan ang iyong salita. Kung paano, Panginoon, si Job nagtagumpay sa mga pagsubok na kanyang naranasan. O Diyos, inihiling ko po at dalangin sa mga anak mong ito. Panatilihin mo ang pagtatagumpay sa tinatawag na mga pagsubok, mga temptation, mga kaway ng sanlibutan upang hindi mahulog sa pagkakasala. Hayaan mong patuloy na magtagumpay sa mga bagay na kung saan sa buhay namin kami po ay manatiling matatag sa kabila ng maraming mga kaway ang sanlibutan. Panginoon, hinihiling ko po, Diyos, ang pagtatagumpay sa iyong mga anak. Bawat manggagawa mong ito na tinawag mo, pinili mo, hayaan mo po, O Diyos, patuloy na magtagumpay sa daigdig na ito namin ginagalawan. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah! Salihan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon at ang katagumpayan ng kanyang gawain. Nagpupuri ang puso! Ang bato ang magkunin, ang pag-ibig mo ay aking aawitin.
na